Praised be Jesus Christ. Praised be Jesus Christ. And for the last time, praised be Jesus Christ. Pakisabi nga sa katabi natin, I'm happy to see you. And I'm sad na tapos na tayo. Napakabilis ng araw at naka-4 na gabi na tayo. Salamat po. Taas nga po ang kamay ng naka-4 na gabi sa ating Misyong Pilipino. Palakpakan natin ang bawat isa. Sino naman po ang nakatatlo sa ating misyon? Okay pa rin po yun. Nakadalawa at yung ngayon lang. Salamat sa Diyos at nakahabol po ho kayo. Muli, maraming salamat. Lagumi natin ang ating pagninilay sa isang laro. Kung nagsimula tayo sa Bato-Bato Peak, nasan po yung champion natin na 3? Ngayon ay maitatanghal tayo ngayong gabi. So panibagong laro, okay lang po ba? Makahingi ako ng volunteer. Pupunta ako sa gitna. Kailangan ko ho ng isang senior citizen. Isang senior citizen? Pwede ho ba? O, ayan, nanay. Ayan, nanay. Sige po. Di niya alam kung anong gagawin niya, pero malakas ang loob eh. Ayan. Nanay, dito po kayo. Meron ba tayong mic para kay nanay? Dito kami ni nanay. Dito ha. Harap po kayo sa kanila, nanay ha. Ayan, hihingi ako ng mic. Nanay, ano pong pangalan nyo? Wow. Narinig nyo ang pangalan niya? Ang pangalan niya po ay Material Girl. Ano pong pangalan niyo, Nay? Madonna. Si Madonna. Nanay Madonna. Ayan, Nanay Madonna. Alam niyo ho bang larong Pinoy Henyo? Ayan, maglalaro tayo ng Pinoy Henyo. At alam niyo po ba yun, Nanay? Hindi masyado, Father. Ano po? Hindi masyado, Father. Paano kayang gagawin natin? Tuturuan muna namin kayo. Hindi, Nanay, madali lang naman yon. Ang larong Pinoy Henyo ay magbibigay ako ng isang salita, huhulaan mo. Tapos, para matulungan ka mahulaan, sila ang tutulong sa iyo. Magbibigay ako ng salita, 4 lang yon. Ano yung 4? Tao, hayop, lugar, bagay. Balikan niyo po, Nanay. 4. Tao, hayop, bagay, lugar. Uy, very good naman pala. Henyong-henyo. Ayan. So, ang itatanong nyo lang po ay 4, ha, Nanay? Doon lang sa 4 iikot. Ano nga ulit yung 4? Tao, hayop, bagay, at lugar. Very good. At sila ang magsasabi, Nanay, ng kung tama ang tanong mo, sasagot sila ng oo. Pag mali ang hula mo, ang sagot nila ay hindi. At kapag malapit ang sagot mo, pero hindi pa tumpak, ang sagot nila ay pwede. Malinaw po? So, magbibigay ako ng isang salita, sila lang ang nakakaalam, hindi mo alam. Pero pag nahulaan mo, may free trip ka pabalik ng Pilipinas. Salamat, Father. Naniwala. Mapapasubo ko na. Mahirap maniwala. Nanay Madonna, handa ka na ba? Opo. Okay. Ipakita natin, Kuya Romel, ang salita. Walang magko-coach ha, kay Nanay Madonna. Pinakita na po? Ay, baka bukas meron na. Yan, nakikita nyo na ang salita? Wala pa? Ayan na. Nanay, may salita na. 4 lang itatanong mo sa kanila. Tao ba to? Hayop ba to? Bagay ba to? O lugar ba to? Okay, ready, go! Tao ba to? Mari. Hulaan mo na kung sino. Tao daw eh.
Hulaan mo. Pangalan ng tao? Si Rosana. Sagot! Si Maria. May nagpo-coach na sa'yo. Lalaki ba to? O, sige. Lalaki ba? Si Father Jason. Pwede. Pwede daw, pwede daw. Sige ba, hanggang bukas tayo dito. Pwede daw, pwede daw. Malapit, ibig sabihin nun, pari din yun. Ay, Oh. Si Father Chito. Si Father Bartolo. Si Father... Ano ba yun? Sino ba? Sino ba, nanay? Magagalit sa'yo yan pag hindi mo nawalaan yan. Yung isang Pinoy. Malapit na, malapit na. Si Father, Paano yan? taga-silang. Nagsisimula Si sa... Father Troy. Very good. O, nanay, may free trip ka papuntang Musapa. Bibigyan ka namin ng regalo mamaya, Nanay Madonna. Palapakan natin si Nanay Madonna. Si Father Troy. Ayan. O, kailangan ko ng isa pa ulit na senior citizen. O, nanay, halika rito, nanay. O, nanay, o tatay, senior citizen. Ayan. Bilis-bilis ng konti. Hanggang alas 12 tayo, hanggang tayo rito. Nanay, dahan-dahan lang po. Ayan, si Father Troy. Kilala niyo po si Father Troy? Siyempre, siyang ating pinakamamahal. Ayan. O, nanay, narinig niyo na ha? Ang gagawin mo lang, tatanungin niyo lang, anong pangalan niyo po? Ay, nako, maganda rin ang pangalan ni nanay. Nanay Sally Genesis. Genesis talaga. Nanay, sige. Alam na natin na laro, ha? Okay, so, nakikita niyo na? Ang next na salita natin ay, nakita na? Babukas pa tayo. Ayan na. Meron na. Nanay, tanungin mo lang kung tao, ano nga ulit yun? Tao, hayop, lugar, o bagay o lugar. Okay. Ready, go! Lugar. Hawakan niyo po ito. Lugar daw, oo daw. Lugar. Hulaan mo na kung anong lugar. Ito pong St. Joseph. Ikaw na, kung 2 seconds. Kahusay. Nako, free trip to Europe. Meron namang dyan. Meron. Ayan. Thank you, nanay. Nanay, mamaya, bibigyan namin kayo ng regalo. Care of Father Troy, ha? Father Troy. Singilin niyo siya. Kasi pauwi na ako bukas, eh. Thank you, Nanay Sally. Ayan, pangatlo. Kailangan ko naman ng tatay na senior. Puro babae na lang. Kailangan yung lalaki naman. Yan. Wala bang umaamin na senior na sila? Masyadong naman. Mga tatay, alik kayo. Asan? Meron? Wala. Ayun, tatay. Ayun. Ayan, dito. Alika po kayo. Yan. Nako. Dalawa po kayo. Dalawa, ha? Ay, maganda to. May duelo sila. Duelo. Ayan. Tatay, ikaw muna. Kayo, tatay. Kayong dalawa. 1-2 punch kayo. Yan. Sige. Meron na. Wag titingin po doon sa likod, ha? Walang titingin. Meron na? Okay. Alam niyo na po, tatay, ha? Anong pangalan? Pablo. Malalaking lalaki. Pablo. Sige po, tatay. Hawak niyo po. Lugar? Pagkain? Tao? Artista? Pwede? Artista. Lalaki. Hawig ko. Artista, lalaki.
Pwede. O, 30 seconds. Lalaki. Hindi artista. Pare. Father Dave. Lagot ka rito. Pag Father hindi mo na- Hans. Pag hindi mo nahulaan to, lagot ka. Sige Si... ka. Taga Goraiti. Sige ka, suspended ka. Sige. Taga St. Joseph. Galing ng Dubai. May buhok, may buhok. Grabe kayo. Kayo nagsabi niyan, ha? Grabe kayo, ha? Kayo nagsabi niyan, ha? Pero mabait. Oh, syempre. Gwapo rin, no? Syempre. Father Chito. Pinatagal-tagal mo pa talaga, ha? Oy, suspended ka. Oh, second word. Oh, naku, marami na tayo utang. Maraming salamat, Kuya Pablo. Ayan, kayo po, tatay, ha? Meron na ba? Bago? Oh, next. Pag ito, hindi nyo nahulaan, ako, hindi kayo taga Abu Dhabi. Ayan. Okay, sige po. Tao. Bagay. Lugar. Sa simbahan. Sa labas. Cornish. Pwede. Park. May mga nagko-coach talaga. Lugar. Paborito mong puntahan. Kainan. Pwede. Sa Oriental. Paboritong puntahan ng mga Pilipino. Ah. Ano ba yun, Father? Sabihin mo na. Mall. Abu Dhabi Mall. Alwada Mall. Di nyo ba tinatambayan yun, kaya? 30 years na ako rito. Oh, ba't di mo nahulaan yun? Nakalimutan. Maraming salamat, nanay. Palapakan natin ang ating mga... Yan, nais ko pong gamitin natin ngayong gabi gamitin natin itong larong ito para ipaliwanag yung ating tema, ang pag-asa. Ang pag-asa ay parang Pinoy henyo. Sa tingin ko po, kasi ang Pinoy henyo, hindi mo alam ang sagot, pero may sagot. Hindi mo alam kasi nga hindi mo nakikita. Pero alam ng iba, may nakakaalam maliban sa iyo. Ang pag-asa ay parang Pinoy henyo sapagkat nanguhula ka ng sagot. Pero merong tanda, merong mga binibigay sa iyo na senyales patungo sa sagot. Parang Pinoy henyo ang pag-asa. Minsan ang sagot ay oo, minsan ang sagot ay pwede, minsan ang sagot ay hindi. Sa buhay ng tao, laging nanguhula tayo sa mangyayari. Kahit anong mangyayari mamaya, pagkatapos ng misa, di natin alam eh. Pero, umaasa tayo na, okay din yan mamaya, makakakain din kami, makakauwi din ako. Bukas, alam mo ba ang mangyayari bukas? Hindi. Hindi mo alam, di mo nakikita, pero may nakakaalam. At madalas sa hindi, bibigyan ka niya ng senyales, bibigyan ka niya ng tanda para mapaghandaan o malaman kung ano ang sagot. Amen. Parang Pinoy henyo ang pag-asa kasi alam mong may sagot, pero kailangan mong tiyagain, hintayin, pagpasensyahan, at maraming beses naiinip ka kasi hanggang kailan ba ako maghihintay? Ang pag-asa may sagot. Hindi mo lang minsan alam, pero bibigyan ka ng Diyos ng tanda. Kaya kailangan matutong magtanong, magdasal, at magtiwala, kasi minsan oo ang sagot, minsan hindi, pero minsan naman pwede. Kaya lang, kailangan mong maging
mapagkumbaba. Ang kababaang loob at pagpapasensya ay karugtong ng pag-asa. Kasi habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, may buhay. At habang may buhay at may pag-asa, tuloy ang paglalakbay. Tuloy ang paglalakbay. Amen. Pakisabi sa katabi mo, tuloy. Suko, pag mapapagod, huwag tayong tatamarin, huwag tayong basta na lang aayaw. Isa lang ang letrang naghihiwalay sa pag-asa at salitang paasa. Isang letra lang. Sa mga bagay na inaasahan nating mangyari sa buhay, marami dyan ay mga paasa lamang. Pera, paasa yan. Kasi akala mo, ipagtatanggol ka ng pera pag nagkasakit ka. Oo, pwedeng dalhin ka niyan sa doktor at ospital, pero hindi niyan kayang ipagtanggol ka sa kamatayan. Ang iyong trabaho, pwedeng ngayon maasahan mo yan bilang pangtustos sa iyong pamilya, pero matatapos din ang iyong kontrata. Maybe in 2 months' time, wala ka ng contract. Kaya hindi mo rin siya pwedeng asahan. Maraming mga bagay sa buhay ng tao ang inaasahan mo, pero hindi talaga magbibigay ng pag-asa. What is the letter G in pag-asa? Para ihiwalay natin siya sa mga bagay na paasa lamang sa atin. Sabi sa akin, nung na binigyan ko ng talk nung mga unang araw sa Musafa, Father, letter G. Sabi ko, tama yan. Letter G ang pagkakaiba. So, ano yung letter G na nagkakaiba ang pag-asa at paasa? Alam niyo pong sagot sa akin ng magaling na taga-Musafa na yon, na nandito ngayong gabi. Oh, yung tumawa, huli siya. Sabi niya, Father, Gcash. Maalam ka din, ano? Ang pag-asa ay hindi galing sa Gcash o sa ginto. Ang pag-asa ay galing sa Kanya. God is our hope. God is the source of our hope. Kaya kahit wala ng buhay, may pag-asa pa rin, sapagkat ang Diyos ay ginapi ang kamatayan. Ang ganda ng ating unang pagbasa ngayon. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang sakit, hindi ang karamdaman, hindi ang problema sa buhay, hindi ang kamatayan. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ating pag-asa. Ang pag-asa ay pagkapit sa muling pagkabuhay. Ang Diyos ay buhay, kumikilos siya hanggang ngayon sa ating buhay. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na habang may buhay, may pag-asa. Mali po yun. Hindi po Kristiyanong pag-asa yun. Kasi pag sinabi mong habang may buhay, may pag-asa, para bagang paanong mangyayari kung namatay o namatayan? Ginapi ng Diyos ang kamatayan, kaya hindi pwedeng sabihin na habang may buhay, may pag-asa. Bakit? Kasi kahit wala ng buhay, may pag-asa pa rin. Kahit na nawala ng trabaho, kaya pa rin bigyan ng paraan ng Diyos yan. Kahit nagkahiwalay ang mag-asawa, kaya pa rin bigyan ng buhay ng pag-asa ng Panginoon yan. Ano ang pag-asa? Iba ang pag-asa sa pangarap. Hope is different from wishful thinking. Why? Because in wishful thinking, it is up to us according to our terms and our dreams and our timeline and timetable. It is my wish. Pag meron my birthday, anong sinasabi niya? Ang wish ko ay, wish, the referent of the wish is you.
ikaw ang pinagmumulan ng pangarap o ng wish. Ang pag-asa iba rin sa optimism o positivity na magiging okay din lahat yan o positive lang tayo, huwag kang magiging negative sa buhay. That is not pag-asa, that is not hope. Hope is different from wish. Hope is different from optimism or positivity because hope is not dependent on us or on our dreams. Hope is dependent on God. We cannot produce hope. It is a gift to us. It is something given to us. Binibigay sa iyo ng Diyos yan. Ano ang pag-asa? Ang pag-asa ay ang pagtitiwala at pagkapit sa pangako ng Diyos na mahal ka niya at hindi ka niya pababayaan anuman ang mangyari. Ang pag-asa ay pagkapit sa Kanya. Kaya ang pag-asa, nasa gitna ang G. Sapagkat ang G, ang ating magiging tanggulan at pagmumulan ng ating lakas sa buhay. Ano ang pag-asa? Ang pag-asa ay ang pagtanggap sa buhay bilang biyaya at handog. Kahit hindi ito ang handog na iyong pinili, ang pag-asa ay ang pagtitiwala na ang Diyos ay patuloy na magbibigay at nagbibigay kahit ayaw mo ng Kanyang ibinibigay. Ang pag-asa ay hindi ang pagpapanggap na maaayos o maayos ang lahat. Ang pag-asa ay pananalig na kumikilos ang Diyos kahit tila naglaho na ang lahat. Sa madaling salita, mga kapatid, kung ang isang tao ay may pag-asa, hindi siya umaasa sa sarili niya o sa kagalingan niya o sa talento niya o kayamanan niya. Kumakapit siya kanino? Kumakapit siya sa Diyos na maghahandog sa Kanya ng biyayang ito ng pag-asa. Pakitingnan ng katabi mo, may pag-asa pa. Meron pa ba? May pag-asa pa ba na magbabago ang mister mo? Meron po akong parishioner na ganoon ang sitwasyon niya. Matagal na niyang tinatsaga ang mister niya. At sila po ay nag-celebrate na ng kanilang 50th wedding anniversary, golden. Ako po yung nag-renew ng kanilang vows bilang mag-asawa. Minsan, nilapitan niya ako at ang sabi niya sa akin, ito po yung babae, si nanay. Sabi niya, Father, gusto ko nang hiwalayan ng asawa ko. Sabi ko, nanay, baka parang too late na po yan. 50 years na kayo mag-asawa. Ba't niyo pa huhiwalayan? Eh kasi Father, so nireklamuhan niya ako 1 kilometro ang reklamo niya. Eh yung mister niya, lumapit din sa akin. Ang sabi din ng mister niya, Father, gusto ko na makipaghiwalay sa asawa ko. Sa madaling salita, pareho silang nagrereklamo sa isa't isa. Pero nakakatuwa po dahil pagkatapos nila na mag-counseling sa akin, nung lumabas na, ito, true story po ito. So, gusto nila maghiwalay. Pero paglabas ho nila sa simbahan, pagkatapos naming mag-usap, magka-holding hands agad sila. Sabi ko, tinan mo, naglolokohan lang yung dalawa na yon. Pero marami sa atin ay aayaw-ayaw, pero sa totoo, hindi mo naman kayang iwan. Amen? Aayaw-ayaw ka, pero hindi mo naman kayang iwan. At maraming beses ho, nakita ko na po ito na pagka namamatay ang isang partner na matagal silang magkasama, agad-agad sumusunod yung isa. At sa karanasan ko po, kapag nauna ang lalaki, humahaba ang buhay ng babae.
Pag nauna ang babae, umiigsi ang buhay ng lalaki. Pansinin po ninyo. Pag unang namatay yung babae, mamamatay agad yung lalaki. Pero pag unang namatay yung lalaki, ang haba-haba ng buhay ng babae. Pakitingnan po dito. I'm not joking. Mag-survey tayo. Sino ho rito ang biyuda? Taso ang kamay. Mga biyuda. Ayan. Sino rito ang biyudo? Tingnan nyo. So, ang layo. So, ibig sabihin, kapag ka nauuna ang babae, talagang sumusunod agad ang lalaki. May pag-asa. Ano ang pag-asa? Hope is believing that what God gives, even if it confuses or hurts, will one day show itself to be love. Jeremiah 29 verse 11. For I know well the plans I have in mind for you, plans for your welfare and not for your woe, so as to give you a future full of hope. May plano ang Diyos para sa inyo at para sa atin. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. Maraming beses gusto mo nang sumuko, gusto mo nang umayaw. Pero sa ating paglalakbay, kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Diyos, kaya huwag tayong dapat mag-alala. As my final message to all of you, as we end our Misyong Pilipino ngayong taon, ulitin ko po yung binahagi ko sa ating mga service teams nung unang araw ko po dito. Paborito ko yung panalangin ni San Padre Pio, ang PhD. Pray, hope, don't worry. Pakiulit nga po yun. Pray, hope, don't worry. Worrying is useless. God will hear your prayer. Pray, magdasal. Sino po sa inyo ang nakalimot na magdasal? Tinamad ng magdasal? Maituturo po ako sa inyo na isang napakasimpleng panalangin pero napaka-epektibo. Ang tawag po dito ay 4S prayer. Ano yung 4S prayer? Salamat Lord, sorry Lord, stay with me Lord, send me Lord. Araw-araw, yun lang po ang dadasalin natin. Paggising po sa umaga, salamat Lord. Panibagong araw, salamat Lord, binuhay niyo pa ulit ako sa araw na ito. Sabi ni Meister Eckhart, isa hong mystic, if the only prayer you ever say in your entire life is thank you, it will be enough. Sa 4S prayer, yung una, sapat na yun. If the only prayer you can say in your life is thank you, salamat Lord, sapat na po yun, tama na po iyon. Amen. Sabihin natin sabay-sabay, salamat Lord. Salamat sa pamilya. Salamat sa trabaho. Salamat sa buhay. Salamat sa problema. Bahala kayo dyan. Ha? Sinabi nyo yan. Minsan po, nagkaroon kami ng lunch ni Father Jerry Orbos. Idol ko po yun, no? Si Father Jerry. Nag-lunch kami minsan. At nung kami po ay nag-meet na, nagkasama na, ang unang bati niya sa akin ay, Father Jason, happy birthday. Sabi ko kay Father Jerry, Father, hindi ko pa ho birthday. December 5 pa ho ang birthday ko. Pinapaalam ko lang sa inyo. Baka sakali lang. So, Father Jerry, hindi ho birthday. December 5 pa ho ako. Sabi niya, hindi, mali ka dyan, Father Jason. Araw-araw dapat birthday mo. Sabi ko, bakit naman po? Kawawa naman ho yung mga magre-regalo sa akin. No? Kung araw-araw. Sabi niya, hindi. Alam mo, nung nagkasakit ako ng cancer, at nakaratay ako sa ospital at muntik na akong mamatay, I began to appreciate every day. That every day is a new day, and I would consider it that every day I wake up is my birthday. Pakisabi sa katabi natin, happy birthday. Happy birthday po sa inyo.
Pa-cake naman po kayo dyan. No? Pasalamatan niyo po, mga kapatid, araw. If the only prayer you can say in your life is thank you, it's more than enough. Matutong ipagpasalamat kahit yung maliliit na bagay sa inyong buhay. I remember po, one Christmas time, ito po, ayan, sisiraan ko na naman ng mga magulang ko. Kasi patay na sila, kaya kaya kong siraan. No? Minsan po, isang Christmas, alam niyo naman po, pag Pasko, at alam ko, ganun din dito, lalo pa pag simbang gabi. No, ako po ay napakaraming mga offer. Sa Pilipinas po, ang offer po madalas ay mga prutas. So one time po, yung sasakyan ko, punong-puno ng mga offering. Kanino ko naman ibibigay yung offering na mga saging, mansanas, at kung ano-ano pa? Di syempre, iuwi ko sa bahay at binigay ko sa nanay at tatay ko. Nung dinidiskarga na ng nanay at tatay ko yung kotse ko na punong-puno ng prutas, narinig ko yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, Nono ang tawag po sa akin ng nanay ko, Nono, prutas na naman. Nagpantingan tenga ko sa nanay ko. Siyempre, hindi mo naman pwedeng pagalitan ng nanay mo. Siyempre, hindi na ako umiimik. Kasi na-offend ako Kasi, bakit? Prutas na naman. Bakit? Di ba masarap yung prutas? Etc. Pero nagbibiro lang naman siya. Pero totoo naman kasi. Kasi di ba yung simbang gabi, 9 na gabi yan So gabi-gabi, pag umuwi ako, lahat ng dala ko, prutas. Kaya ang hapag namin, punong-puno na ng prutas. Naintindihan ko naman siya. Pero na-offend ako, kaya ang ginawa ko, silently, tumakas ako. Mahilig ako tumakas. Dinadala ko yung mga prutas na hindi nila naibaba. Sabi ko, Ma, alis na ako saglit. Medyo naramdaman niya na na-offend ako at nagalit ako. Kaya tinawagan ako ng tinawagan sa cellphone, di ko sinasagot. Huwag kayong mag-alala, pinagsisihan ko na matagal yon. No? So, labas ako, at doon po sa amin, Tandang Sora po kami. Pagdating ko po doon sa may bandang Nia Road, hindi ko alam kung familiar kayo sa Quezon City, may mga families po doon sa island nakatira, at least at that time. Marami pong mga families, street families, na nakatira doon sa gitna sa island. So ang ginawa ko po, ako ang nagdiskarga ng lahat ng maraming prutas na nandun sa aking sasakyan, pinamigay ko doon sa mga street families. Meron pong isang bata, hindi ko makalimutan, pagkatanggap niya ng isang pirasong mansanas, alam niyo po yung ginawa ng bata, umikot ng umikot. Ang sabi ay, may mansanas ako, may apple ako. At bumalik ulit sa akin yung bata, Kuya, pengi ulit. 2 mansanas na. May 2 mansanas ako. Tuwan-tuwa yung bata, bumalik ulit, Kuya, pengi pa. Binigyan ko ulit ng 1, 3 na mansanas niya, umikot ulit, may 3 mansanas ako. At bumalik ulit. Hindi ko na binigyan. Sabi ko, kanya mansanas. Pero alam niyo po, nung gabi na yon, syempre, di ko matiis ang nanay ko, bumalik ako ulit, nasermonan ko sila. Ang sabi ko sa nanay ko, Ma, kahit mansanas yan, o prutas yan, pagpasalamat natin. Maliliit na bagay, kailangang ipagpasalamat. Minsan po, Pasko ulit. Nagpaparamdam lang po ako kasi malapit ng Pasko. Ang mga parishioner ko po ay talagang very generous po sila sa akin. Kaya I'm very grateful to them. Nung isang Pasko, kalahati ng kwarto ko po, punong-puno ng regalo. And I was so grateful. Sabi ko, Lord, thank you. Napakabait ang aking mga parishioner. Salamat po. Buong kwarto ko halos puro regalo. So after Christmas, kasi doon ka lang makapagbubukas, nagbukas po ako ng mga regalo. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng pagbubukas ng regalo, nag-iba na yung timplan ng mukha ko. Bakit po?
lahat ng binubuksan ko, puro tuwalya. Ano bang mga parish sa akin? Di ako naliligo. So biniro ko sila minsan, alam po ninyo, ang natanggap ko po ngayong Pasko, maraming salamat sa inyo, marami ako natanggap na tuwalya. Next Christmas, ang regalo nila, sabon naman. But I'm always grateful, always grateful. Pakisabi sa katabi mo, thank you po, thank you. Salamat. Prayer can say every day, salamat. Salamat sa problema, salamat sa mga maliliit na bagay. And then, sorry Lord. Sorry kasi alam mo hindi ka naman perpekto. Sorry sa mga kasama mo, sa kapamilya mo. Gaano ba kahirap ang mag-sorry? Bakit napakahirap sa atin ang mag-sorry? Sa akin po, tingin ko, ang pinaka-epektibong kumpisal ay yung pinaka-maiksing kumpisal. Maraming beses, pag nangungumpisal po kayo, ang haba-haba, 3 kilometro. Tingin ko po, hindi epektibong confession yon. Alam niyo kung bakit? Kasi kung nagsosorry ka at totoo yung sorry mo, wala ka ng paliwanag. Ang totoong sorry, hindi ka na nagkukwento. Di po ba? Sa mag-asawa, pag nagkamali ka at tumingi ka ng sorry, pinapaliwanag mo pa ba? Hindi. Hahawakan mo lang ang kamay ng asawa mo, yayakapin mo, hahaplusin mo, at sasabihin mo sa kanya, sorry na. At pag niyakap ka rin, okay na kayo. Pero pag nagsimulang magpaliwanag yan na, sorry na, kasi ganito, ganyan. Hindi totoong sorry yon. Kasi marami ka pang paliwanag. Naintindihan po? Ang totoong sorry, wala nang paliwanag. Mag-sorry ka na lang. Kaya mamayang gabi, kung abutin kayo ng madaling araw, 1:00, 2:00 umuwi, pagpasok mo sa bahay ninyo at sabihin ng asawa mo, ba't ngayon ka lang? Ang sabihin mo, sorry na. At diretso ka na sa kwarto. Okay na yon. Minsan, marami pang paliwanag. Sorry. Pakisabi sa katabi natin, sorry na. Sorry. Lord, send me, Lord. Maraming beses, ako po'y naliligaw, tulungan niyo po ako, Panginoon. Sorry, Lord. Stay with me, Lord. Send me, Lord. And then hope. Pray, sabi ni Padre Pio, and hope is what? Ang pag-asa ay pwede nating makamtan o maisabuhay. Tutularan natin si Santa Teresita. Saint Teres, the little way of Saint Teres, kababaang loob, pagtitiwala sa Diyos bilang ating Ama. Tularan natin si Saint Francis sa kanyang karukhaan at kasimplihan. Tularan natin si Jose at Maria sa kanilang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa ating pagtulad sa kanila, lumalakas ang ating pag-asa. Kapag ka ang buhay mo ay laging nakaangkla, nakaugat, nakasentro sa Diyos, hindi ka mawawalan ng pag-asa. And don't worry. Resist overthinking and worrying because God knows your prayers. You have to allow God to direct you. You have to let go and to let God. You are not always certain and you are not always in charge and in control. But you have to say to the Lord, Lord, I let go. I will not worry anymore. Amen. Pakisabi sa katabi natin, don't worry. Don't worry. God love you, will not abandon you. Pray, hope, don't worry. Ulitin nga po natin. Pray, hope, don't worry. Worrying is useless. God will answer and hear our prayer. Kanina po, pumunta po ako sa house of Abrahamic house dito po sa Abu Dhabi. I was so touched by what I saw in
in that Abrahamic house na tatlo ang magkakatabi na house of prayer. May synagogue, may Catholic Church, at merong mosque. Alam po ninyo, never in my entire life have I seen such a setup of different faiths and religions. Habang iniisa-isa ko po yung mga houses of prayer ng iba't ibang religion, I said to myself, pwede naman palang maging ganito. Pwede naman pala na tayo ay mamuhay kahit magkakaiba, pero mamuhay bilang magkakapatid. And I was praying in these churches. I was beginning to believe again that there is hope for humanity. May pag-asa. Saan ko po nakita yon? To be very honest with you, hindi ko po nakita sa Vatican yon. Galing pa lang ho ako ng Vatican the other week bago ko pumunta po dito. Masaya po ako kasi nakita ko po ang Basilica ng St. Peter's, nakita ko po ang malalaking simbahan sa Italy. We had an audience with the Holy Father, and we were so happy and so grateful that we were able to meet the Pope and to visit the churches, the majestic basilicas in Italy. And of course, it makes you proud as a Catholic to be able to see St. Peter's Square na punong-puno ng mga tao. Impressive. Pero kaninang hapon po, as I was visiting the Abrahamic houses, I said to myself, parang mas nandito ang Diyos sa Abu Dhabi kaysa sa Vatican. And I say that with conviction. I say that with conviction because if people are able to bring differences together on the same side and be able to thread and bridge each other's differences, that for me is hope. Kaya po mapalad po kayo, hindi dahil nandito yung tatlong simbahan na yon, mapalad po kayo kasi naramdaman ko po na dito sa Abu Dhabi, dito nagmumula ang pag-asa. Ang pag-asa ng kapayapaan, ang pag-asa ng mabuting buhay, ang pag-asa para sa bawat pamilya. Ibig sabihin, humanity is not yet lost or humanity must never give up. Kaya mga kapatid ko, dito po sa Abu Dhabi, I would like to remind you, you are in a place that is full of hope. Marami kayong problema, marami kayong mga pagdadaanan at pinagdadaanan, bahagi yan, mga hirap makahanap ng trabaho, maraming mga nakakaaway sa pamilya o sa mga kapitbahay o sa kung sino man. Marami tayong pinansyal na mga problema sa buhay, kalusugan, lahat yan andyan. Pero tingin ko, marami na po akong napuntahang mga lugar, pero I would like to be very honest with you, you are in the best place. And again, I say that with conviction. Parang gusto ko na nga akong lumipat dito eh. Kaya lang magagalit sa akin yung mga parishioner ko. Kaya pagbalik ko sa Pilipinas, parang dala-dala ko yung panlulumo na pwede naman pala na maging maunlad ang isang bansa. Pwede naman pala na hindi mag-away-away. Pwede naman pala na mamuhay tayo na magkakapatid. Pwede naman pala. You have given me hope. I did not give you hope. You gave me hope. And hopefully, you always carry that every day in your life, in your heart. Here in Abu Dhabi, there is hope. Because God
is here, and God walks with you, and God never abandons you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And so, may I ask you to get your leaflets again? Pwede ba nating sagutin ang tanong na ito? Anong commitment mo ulit, no, para hindi mawalan ng pag-asa? Mas matibay ang pag-asa sa anumang kontrata na ating pinipirmahan. Ang Diyos ang ating katipan at hindi niya tayo bibiguin. Can you write down in your brochures or leaflets, ano yung ipinapangako mo para maging instrumento ka ng pag-asa sa iyong pamilya? Paano ka magiging pag-asa at hindi paasa sa iyong pamilya? Paano ka magiging instrumento ng pag-asa sa iyong mga mahal sa buhay at hindi maging paasa? Ano yung isang konkretong bagay na gusto mong gawin ngayong gabi at ipinapangako mo, ito ang magiging covenant mo or tipanan para sa iyong pamilya? What is your covenant? What is your sacred contract with your family so that you will give them hope at ikaw ay maging pag-asa at hindi paasa sa iyong pamilya? I'll give you an example. Tonight, I begin to commit myself to an act of gratitude every day. That's my commitment. Para ako maging instrumento ng pag-asa sa aking pamilya, I will try and I will commit myself to be grateful every day. Hindi bitter sa buhay, kung hindi grateful sa lahat ng aking gagawin. So, tonight, what is your commitment for hope? Ano yung pinapangako mo para maging instrumento ka ng pag-asa sa iyong pamilya? I give you a moment of silence. How can I be hope to my family? How can I be an instrument of hope to others around me? Pwede po bang pansinin niyo ang katabi niyo? Pakishare nga ang sinulat ninyo. Yung maiksi lang, hindi naman kailangang mahaba. Pwede po bang pakishare sa katabi natin? Paano ka magiging instrumento ng pag-asa? Nakakahiyaan po ba kayo? Share lang ng very, very short. Ito ang aking contract o covenant ngayong gabi.